Ang bango ng niluluto kong ribeye steak ay humahalimuyak sa buong mansyon. Humahalo sa bango ng mga sariwang kalachuchi na pinitas ko pa sa harden kaninang umaga. Ika-10 anibersaryo namin na yon. Nakasuot ako ng kulay itim na sutlang bestida, ang paborito ni Enzo, habang maingat na inilalagay ang huling piraso ng kubyerto sa lamesa. Sa loob ng bulsa ko, mahigpit kong hinahawakan ang isang maliit na puting plastik. 2 pulang guhit. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis, ng daan-daang tusok ng karayong para sa IVF, at ng libu-libong dasal, sa wakas, magiging ganap na kamilya. Paakyat na sana ako sa study room ni Enzo para ayayain siyang bumaba nang marinig ko ang kanyang boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Naka-speakerphone siya. Hon, nakapirma na ba yung baog mo asawa sa divorce papers? Isang boses ng babae ang pumulas, matinis at puno ng pangungutya. Si Rochelle, ang aking matalik na kaibigan. Ang babaeng tinulungan ko nang mawalan siya ng trabaho. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Not yet, but she will. Konting tease na lang, Rochelle. I'm just waiting for the right legal window para hindi niya makuha ang kahit isang sentimo ng De La Vega. Pagod na akong makisama sa isang tuyot na lupang katulad niya. Isang dekada na akong natitiis sa pagmumukha niyang lagi mukhang biktima. Malamig na sagot ni Enzo. Ang boses na dati ay nagpapatulo ng luha ko sa tuwa. Ngayon ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Kawawa naman si Elena. Akala niya siguro, celebrate niyo mayon. Well, celebrate naman talaga, di ba? Celebrate dahil malaya ka na sa kanya at sa wakas, mabibigyan ko na ng legal na apelido ang anak natin. Sabik na si Junior na makita ang daddy niya. Hagalpak ni Rochelle, tumigil ang mundo ko. Ang puting plastic sa loob ng bulsa ko ay parang naging isang pirasong basura. Junior, may anak na sila? Habang ako ay nagpapakamatay sa mga gamot para lang magkaanak kami, si Enzo ay meron na palang binuong pamilya sa likod ko. At kasama pa ang taong pinagkatiwalaan ko. Hindi ako pumasok para sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, nanatili akong nakatayo sa dilim ng hallway. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting nagiging yelo. Isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa isip ko. Ang Elena na laging nagpaparaya, ang Elena na laging umuunawa, ay namatay na sa mismong sandaling iyon. Dahan-dahan kong kinuha ang pregnancy test mula sa bulsa ko. Tinitigan ko ang 2 pulang guhit sa huling pagkakataon bago ko ito pinuunang pino gamit ang aking mga daliri hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Walang Enzo De La Vega na karapat-dapat maging ama ng anak ko. Lumakad ako palapit sa pinto at itinulak ito ng buong lakas. Walang gulat sa aking mga mata. Tanging ang isang nakakakilabot na katahimikan. Napalingon si Enzo, gulat na gulat, habang mabilis na pinatay ang speakerphone. Elena, kanina ka pa ba dyan? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minahal ko, na ngayon ay mukhang isang estrangerong punong-puno ng dumi. Lumakad ako sa harap ng kanyang desk at kinuha ang divorce papers na kanina pa niya tinitignan. You want my signature, Enzo? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay tuyo at matalim, na parang kumpas ng isang konduktor. Elena, let's talk about this professionally. Alam mo naman ang pressure sa pamilya ko. I need an heir. You can't give me that. Rochelle can. It's just business, really. I'll give you a small condo and a monthly allowance. Huwag ka lang manggugulo. Sabi niya, sinubukan pang gumamit ng tono ng gaslighting. Na tila ba kasalanan ko ang lahat? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita. Kinuha ko ang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa at mabilis na nilagdaan ang bawat pahina ng dokumento. Done, sabi ko sabay hagis ng papel sa tapat niya.
And keep your condo and your allowance. I don't need crumbs from a man who can't even tell the difference between a diamond and a piece of glass. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Enzo, halatang nabigla sa bilis ng pagsuko ko. You'll find out soon enough, sagot ko habang tumatalikod. Happy anniversary, Enzo. This is the best gift I've ever given myself. Ang kalayaan mula sa isang taong katulad mo. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang mabilis na yabag ni Enzo na sumusunod sa akin. Sumisigaw. Sinusubok ang bawiin ang kanyang kontrol. Ngunit hindi ko na siya narinig. Kinuha ko ang aking susi ng kotse at ang aking maliit na bag na naglalaman ng aking passport at mga personal na dokumento na matagal ko nang inihanda bilang emergency fund. Paglabas ko ng pinto, pumasok ako sa aking sasakyan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang hindi dinadyal. Attorney Santos, it's Elena. Simulan mo na ang liquidation ng lahat ng shares ko sa De La Vega Group na nakapangalan sa akin bago pa kami ikasal. I want it all out by tomorrow morning. And one more thing. I-book mo ako ng pinakaunang flight patungong Berlin. Binuhay ko ang makina ng kotse. Hindi ako lumingon sa mansyong naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko si Enzo na nakatayo sa veranda. Mukhang litong-lito at galit. Numiti ako ng malamig. Ang laro ay hindi pa tapos, Enzo. Nag-uumpisa pa lang ako. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aking balat habang hinihintay kong bumukas ang malaking gate ng mansyon. Ngunit sa halip na bumukas, nakita ko ang anino ni Enzo na mabilis na humarang sa harap ng aking sasakyan. Huminto ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Binaba ko ang bintana ng kotse. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang muka na punong-puno ng pot at pagkalito. Where do you think you're going, Elena? Akala mo ba ganun lang kadaling umalis pagkatapos mong pirmahan ang mga papel? You're leaving with nothing. Ang suot mo, ang kotseng yan, pati ang dangal mo, lahat yan ay galing sa akin. Sigaw niya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hood ng sasakyan. Eksaktong sa sandaling iyon. Isang puting SUV ang huminto sa likod niya. Bumaba si Rochelle, nakasuot ng isang manipis na pantulog na tila ba pag-aari na niya ang buong lugar. Lumakad siya palapit kay Enzo at humawak sa braso nito, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng lungkot. Elena, please. Huwag na tayong mag-eksena. I'm so sorry, hindi ko sinasadyang mahalin si Enzo. Pero kailangan mong intindihin, kailangan ng ama ng anak ko. Don't be so bitter. Kung gusto mo, we can give you a small amount of money para makapagsimula ka ulit sa probinsya nyo. Sabi ni Rochelle sa kanyang pinakamalambing na boses. Ang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siyang makuha. Tinitigan ko silang dalawa. Ang hitsura nila ay parang isang masamang dula sa telebisyon na paulit-ulit na pinapalabas. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpatahimik sa kanila. Bitter? Rochelle, you're overestimating your value. Hindi ako aalis dahil talunan ako. Aalis ako dahil tapos na ang oras niyo sa buhay ko. Tugon ko nang may matinding kalmado. Inabot ko ang aking tablet mula sa passenger seat at hinarap ang screen kay Enzo. Actually, Enzo, tungkol sa sinasabi mong pag-aari mo ang lahat, baka nakalimutan mong ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay nakapangalan sa lola ko. I let you build your dream house here dahil akala ko totoo ang mga pangako mo. Pero bago ako pumunta rito sa kotse, na-email ko na ang notice of eviction sa kumpanya mo. You have 30 days to vacate this land, or I will have the police tear down this house brick by brick. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang napalitan ng panginginig ng kanyang panga. You
You can't do that! This is my house! This is my land, Enzo. At ang kotseng ito? Binili ko ito gamit ang sarili kong pera mula sa mga investments na itinago ko sa loob ng 10 taon. Dahil alam kong darating ang araw na ang isang ahas na katulad mo ay tutuklaw sa kamay na nagpakain sa kanya. Malamig kong dagdag. Bumaling ako kay Rochelle, na ngayon ay tila nawala ng kulay ang muka. And you, Rochelle, thank you. Salamat dahil kinuha mo sa akin ang pinakamalaking basura sa buhay ko. You can have him. Ang basurang itinapon ko na, huwag mo nang asahang magiging ginto pa sa kamay mo. Elena, you're being unreasonable! Sigaw ni Enzo. Susubukan niya sanang buksan ang pinto ng kotse ko, pero mabilis ko itong nilock. No, Enzo. I'm being rational for the first time in 10 taon. Sabi ko habang dahan-dahang itinaas ang bintana. Attorney Santos is waiting for my call. Any further harassment from you will lead to a restraining order. Makita na lang tayo sa korte para sa paghahati ng mga shares na pinaghirapan ko ring palagiin. Mabilis kong iniatras ang sasakyan. Pinalipad ang ilang tuyong dahon sa aspalto at iniwan silang dalawang nakatayo sa gitna ng dilim. Sa salamin ng kotse, nakita ko ang galit na mukha ni Enzo habang sinusuntok ang hangin at ang takot na hitsura ni Rochelle habang nakatingin sa mansyong malapit nang mawala sa kanila. Habang nagmamaneho ako patungo sa airport, hindi ko naramdaman ang bigat na inaasahan ko. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng gaan na tila bangayan pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Ang bawat streetlight na nadadaanan ko ay parang mga sulo na nagbibigay liwanag sa aking bagong landas. Kinuha ko ang aking Bluetooth headset at muling tinawagan ang aking contact sa Berlin. Handa na ba ang lahat? Tanong ko sa wikang Ingles. Ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. Yes, Madam Elena. Your penthouse is ready, and Marcus is already with his nanny. He's sleeping soundly. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Marcus, ang aking anak. Ang lihim na lakas na nagtulak sa akin na huwag sumuko. Hindi kailanman malalaman ni Enzo na meron siyang anak na ang talino ay hindi matatawaran ng lahat ng perang ninakaw niya. Good. Prepare the research files for the De La Vega Group's offshore accounts. I want to see how much of my money he's been hiding there. It's time for a global audit, utos ko. Huminto ang sasakyan ko sa tapat ng departure area ng Naya. Pagbaba ko, hindi na ako ang Elena na tahimik at sunod-sunuran. Lumakad ako ng may taas no. Ang tunog ng aking sapato sa sahig ay tila isang babala sa sinumang susubok na muling humarang sa akin. Bago ako pumasok sa loob, tumingin ako sa langit. Ang gabi ay madilim, ngunit alam kong ang bukas ay para sa akin. Magpakasaya ka sa kung anong meron ka ngayon, Enzo, bulong ko sa hangin. Dahil pagbalik ko, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay walang matitirang lupa sa bansang ito. 20 taon. Iyan ang haba ng panahon na binuo ko ang bawat piraso ng aking sandata sa loob ng bawat gabing malamig sa Berlin. Ngayon, habang nakatayo ako sa penthouse ng isang pinakamahal na hotel sa Makati, pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng Maynila na tila mga hiyas na nagkalat sa dilim. Ngunit para sa akin, ang mga ilaw na ito ay mga paalala ng bawat luhang tinuyo ko ng mag-isa. Ang refleksyon ko sa salamin ay hindi na ang babaeng gusgusin at mukhang biktima na pinalaya sa mansyon. Ang suot ko ay isang pasadyang puting suit na gawa sa pinakamahal na tela, at ang aking mga mata ay may talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ako na si Madam Elena, ang chairman ng International Global Excellence Fund, isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng edukasyon at pilantropiya. Ang marahang pagbukas ng pinto sa aking likuran ay nagpalingon sa akin. Pumasok ang isang matangkad na binata. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at talino. Si Marcos, ang aking anak. Ang aking pinakadakilang tagumpay. Mom, the board is waiting for your final approval on the Excellence Award shortlist. Are you ready?
Tanong niya sa isang malalim na boses. Ang kanyang Tagalog ay may halong puntong Aleman, pero nananatiling malinaw at kagalang-galang. Lumapit ako sa kanya at maingat na inayos ang kanyang kurbata. Ito ang aking golden moment. Ang madama ang tibay ng balikat ng anak, na kailanman ay hindi kinilala ng kanyang ama, ngunit ngayon ay lalamlam sa lahat ng pangarap ng lalaking iyon. Always, Marcus. Ikaw, handa ka na bang tanggapin ang parangal na pinaghirapan mo? Bukas, ang buong bansa ay malalaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng rurok ng talino. Sabi ko nang may kasamang matatag na ngiti. I'm ready, Mom. But I'm more excited to see your face when you finally stand on that stage. Sagot niya bago siya lumabas para asikasuhin ang mga huling detalye. Sandaling dumaan ang aking assistant na si Paolo, bit-bit ang isang tablet na naglalaman ng mga huling impormasyon tungkol sa De La Vega Group. Madam, as per your request, we monitored the academic records of Enzo De La Vega Jr. It's exactly as you suspected. He failed more than half of his major subjects in his early years, but suddenly, in his final year, all his grades became perfect scores. Enzo Sr. donated a new laboratory wing to the university 3 months ago, ulat ni Paolo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib. Ang injustice engine na nagbibigay sa akin ng lakas. Si Enzo ay hindi nagbago. Akala niya ay kaya pa rin niyang bilhin ang katotohanan. Akala niya ay kaya niyang gawa ng shortcut ang tadhana para sa anak ni Rochelle. So, he's trying to buy the valedictorian spot for his son. How predictable. Bulong ko. Ang bawat salita ko ay tila pag-agos ng tubig sa yelo. At kamusta naman ang kalagayan ng kumpanya niya? They are bleeding, Madam. Ang De La Vega Group ay nakatayo na lamang sa mga utang. Ang tanging paraan para makakuha sila ng bagong investors ay ang prestihiyo ng anak niya. If Junior wins the Global Excellence Award, the stock prices will stabilize temporarily. He's betting everything on this award. Dagdag ni Paolo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Gustong gamitin ni Enzo ang edukasyon, ang mismong larangan na binuo ko sa loob ng 2 dekada, para isalba ang kanyang sarili? Maling laro ang pinasok niya. Paolo, make sure the audit team in Germany is ready. Once the awarding ceremony begins tomorrow, I want every single fraudulent transaction of the De La Vega Group to be leaked to the international press. And don't forget the DNA lab results we acquired from their family doctor's old records, utos ko. Copy, Madam Elena. Nang umalis si Paolo, muli akong tumingin sa bintana. Bukas, maghaharap kami. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang magkalaban. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng tuyot na lupa kapag dinilig ng pawis, dugo, at matinding pasensya. Kinuha ko ang isang gintong imbitasyon mula sa aking mesa. Nakasulat doon ang pangalan ng guest of honor, Madam E. Isang misteryosong figura na kinasasabikan ng lahat ng elite sa Maynila na makilala. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang unknown number. Alam kong si Enzo ito. Sinusubukang manghingi ng appointment sa Madam E para sa isang partnership, nang hindi niya alam kung sino talaga ang kanyang kinakausap. Madam E, it's an honor to finally have you in the Philippines. I would like to personally invite you for a private dinner to discuss the future of the De La Vega Foundation. I believe we have many things in common. Mumiti ako ng napakalamig habang tinititigan ang mensahe. Marami kaming pagkakapareho? Siguro nga. Pareho kaming may mga lihim. Ang kaibahan lang, ang lihim ko ay magliligtas sa akin, habang ang lihim niya ay siyang sisira sa kanya. Sa panaginip mo siguro, Enzo, bulong ko sa hangin habang pinapatay ang screen ng aking telepono. Ang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal. Ngunit para sa akin, ang bawat kislap ng ilaw ay tila mga matatalas na mata na naghihintay sa aking bawat galaw. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Isang pamilyar na mundo
na dati ay kinatakutan ko. Ngunit ngayon ay ako na ang nagdidikta ng daloy. Habang naglalakad ako papasok sa gitna ng ballroom, naramdaman ko ang marahang paghinto ng mga usapan. Ang tunog ng aking matulis na takong sa makinis na marmol ay tila isang metronome na nagbibigay ng babala. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Sa misteryosong Madam E, sa kabilang dako ng silid, nakita ko sila. Si Enzo, na tila tumanda ng higit sa 20 taon, ay nakasuot ng isang tuxedo na kahit mamahalin ay hindi maitago ang pagod sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Rochelle, na halos magmukhang Christmas tree sa dami ng alahas na suot. Tila desperadong patunayan sa lahat na kabilang siya sa mga alta sosyedad. Madam E, it is such a great honor to meet you in person. Bungad ng isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ko. Ngunit na yon ay nagpapasingkit na lamang ng aking mga mata. Humarap ako sa kanya. Ang gulat sa mga mata ni Enzo ay hindi maikakaila. Saglit siyang natigilan, ang kanyang baso ng alak ay bahagyang nayanig. Tila may hinahanap siyang pamilyar sa aking muka. Ngunit ang Elena na kilala niya ay matagal nang nabaon sa limot. Mr. De La Vega, I presume? Ang boses ko ay malamig, walang bahid ng emosyon, at eksaktong kasing talim ng isang scalpel. Yes, Enzo De La Vega of the De La Vega Group. And this is my wife, Rochelle. Pagpapakilala niya, habang pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. Nice to meet you, Madam E. I've heard so much about your foundation's billion-peso grants. We are very interested in a partnership for our new educational wing. Sabat ni Rochelle, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na kahit ang mga aso sa labas ay mararamdaman. Tiningnan ko si Rochelle mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanuring tingin ay unti-unting napalitan ng pagkailang sa ilalim ng aking mga mata. Partnership? I've reviewed your proposal, Mrs. De La Vega. Or is it Miss San Jose? I noticed some inconsistencies in your educational background records mentioned in the Foundation's history. Sabi ko nang may bahid ng panunuya. Nakita ko ang paglunok ni Rochelle. Oh, those are just minor clerical errors, madam. What matters is our vision for the youth. Vision? Vision is nothing without integrity, Rochelle. In the international scene, we don't just look at the money you can donate. We look at the quality of the minds you produce. I heard your son is running for the Global Excellence Award, patuloy ko, habang dahan-dahang iniikot ang aking baso ng sparkling water. Yes, my son is a genius. He's consistent top 1. Mayabang na sagot ni Enzo, habang ang kanyang dibdib ay lumalaki sa maling pagmamalaki. Is he really? Because my team ran a cross-analysis of the recent mock exams, and it's fascinating how his scores in advanced mathematics are identical to the answer keys that were leaked 3 days before the test. Is it genius, or is it just effective procurement? Ang katahimikan sa paligid namin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Enzo ay nagpalit kulay mula sa pagiging maputi patungo sa isang matinding pula ng kahihiyan at galit. Si Rochelle naman ay nagsimulang mag-ayos ng kanyang buhok, isang senyales ng matinding kaba. Madam E, those are serious allegations. I hope you have proof. Pabulong na banta ni Enzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. I don't make allegations, Mr. De La Vega. I state facts. And the fact is, the De La Vega Group is currently under a negative watch by my foundation. You want my investment? Then show me something real, not a bought reputation, sagot ko. Tinalikuran ko sila ng walang paalam. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang sampal sa kanilang mga pagmumukha. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Mabilis akong lumingon. Ang aking tingin ay tila isang apoy na nagpabitaw kay Enzo. Madam E, please, your voice, your eyes, you remind me so much of someone I used to know. Someone I treated poorly, sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. Tinitigan ko siya ng matagal.
Hinayaan ko siyang malunod sa lamig ng aking mga mata hanggang sa maramdaman niya ang bawat sentimetro ng kanyang kasalanan. Mr. De La Vega, the world is full of ghosts of the people we've betrayed. But don't mistake me for a ghost. I am your reality. And your reality is about to get very, very expensive. Bulong ko sa kanya. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Iniwan ko siyang nakatayo doon, litong-lito, at tila nakakita ng isang multo sa gitna ng maliwanag na bulwagan. Sa di kalayuan, nakita ko si Marcos na nakatingin sa amin. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tahimik na pagsuporta. Habang naglalakad ako patungo sa labas, narinig ko ang marahang pagtunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Paulo. The forensic audit of their offshore accounts is 70% complete. We found the direct link between Enzo and the Test Leak Syndicate. Numiti ako. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang aninola na karaan ay unti-unti nang lumalamon sa kanilang kinang. Ang lason ay hindi laging mapait. Kung minsan, ito ay matamis at nakabalot sa ginto. Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan sa tapat ng unibersidad, pinagmamasdan ko ang bawat kilos ni Enzo mula sa aking tablet. Ang aking mga binhi, mga tauhan na itinanim ko sa loob ng kanyang kumpanya at maging sa loob ng kanyang tahanan, ay nagsisimula ng magbigay ng bunga. Sa screen, nakikita ko ang loob ng opisina ng Dean ng College of Business. Si Enzo ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inilalapag ang isang itim na bag sa ibabaw ng lamesa. Walang tunog ang video. Ngunit hindi ko kailangan ng pandinig para malaman ang nangyayari. Ang panginginig ng kamay ng Dean habang binubuksan ang bag ay sapat na. Ang kinang ng makakapal na bundle ng pera ay sapat na ebidensya ng kabulukan. Bibilhin mo ang kinabukasan ng anak mo, Enzo? Sa halagang ilang milyong piso? Bulong ko sa hangin. Ang lamig ng aircon sa loob ng kotse ay tila humahalo sa lamig ng aking puso. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng Mansyong De La Vega, ang sitwasyon ay mas lalong nakakasulasok. Ayon sa ulat ng isa kong espiya na nagtatrabaho bilang personal assistant ni Rochelle, ang kanilang tahanan ay tila isang magandang prutas na kinakain na ng uod sa loob. Si Enzo Jr., ang batang itinuturing nilang henyo, ay kasalukuyang nagwawala sa kanyang kwarto. Narinig ko sa audio recording ang pagbasag ng mga gamit, isang mamahaling plorera, marahil, o ang kanyang gaming laptop. Galit siya dahil hindi niya makuha ang gusto niyang bagong sports car bilang down payment para sa kanyang darating na graduation. You promised me, Dad! Sabi mo kapag nakuha ko ang award, akin na yung Ferrari. Sigaw ng bata. Ang boses niya ay puno ng entitlement, isang direktang bunga ng lason na itinanim ni na Enzo at Rochelle sa kanyang isipan. At si Rochelle? Sa halip na disiplinahin ng anak, narinig ko ang kanyang marahang pag-amo. Don't worry, honey. Your dad will give it to you. Just make sure you memorize the speech Madam E's foundation wants you to deliver. Konting tiis na lang, ito ang pamilyang ipinagpalit ni Enzo sa akin. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan, pinalaki sa luho, at pinatatakbo ng takot at sakim. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng aking proxy investor sa Singapore. Start the Project Mirage now. Ipaalam mo kay Rochelle ang tungkol sa isang exclusive real estate development sa Palawan. Sabihin mo na kailangan ng 50 milyong piso para sa initial reservation at doble ang kikitain sa loob ng 6 na buwan. Make sure she thinks she's doing this behind Enzo's back. Alam ko ang kahinaan ni Rochelle. Gusto niyo magkaroon ng sariling pangalan, sariling yaman na hindi galing kay Enzo para hindi siya magmukhang sunod-sunuran. Ang kanyang kasakiman ang magiging lubid na bibigti sa kanya. Madam Elena, may bago tayo nakuha mula sa dashboard camera ng sasakyan ni Rochelle, sabi ni Paolo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila may halong gulat at pananabik. Binuksan ko ang file na ipinadala niya. Ang video ay malabo dahil sa dilim ng gabi.
Ngunit ang mga anino sa loob ng sasakyan ay malinaw na nagpapakita ng dalawang tao. Si Rochelle at ang kanyang driver na si Benjo. Ang lalaking dating IT expert na nakuha ni Enzo para sa mga illegal na transaksyon ng kumpanya. Ang kanilang paglalapit ay hindi para sa negosyo. Ang paraan ng paghawak ni Rochelle sa mukha ng lalaki at ang mariing halik na sumunod ay sapat na para gumuho ang imahe ng perpektong pamilya na ipinagmamalaki ni Enzo sa buong mundo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang matinding ironya. Si Enzo ay nagbabayad ng milyon-milyon para sa isang anak na ang ina ay matagal na siyang niloloko sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Itabi mo ang video na yan, Paolo. Huwag mo munang ilalabas. Hintayin nating umabot ang kampante ni Enzo sa rurok nito. Gusto kong sa mismong gabi ng parangal niya marinig ang lahat ng katotohanan. Utos ko. Sa aking isip, nakikita ko na ang pagbagsak. Ang gintong kutsara na kanilang kinagnisnan ay dahan-dahan ng natutunaw, nagiging isang mapanganib na likido na susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Bago ako umalis sa tapat ng unibersidad, nakita ko si Junior na lumabas mula sa gate. Nakasimangot at mabilis na pumasok sa kanyang sasakyan. Tiningnan ko siya ng matagal. Hindi siya biktima rito. Siya ay bahagi ng sistemang ginawa ng kanyang mga magulang. Pinaandar ko ang aking sasakyan at dahan-dahang lumisan. Isang mensahe ang pumasok sa aking tablet. Ang kumpirmasyon na pumatol na si Rochelle sa aking pain. Inilipat na niya ang unang 10 milyong piso mula sa joint account nila ni Enzo patungo sa aking dummy account sa Singapore. Ang bilis, bulong ko. Talagang nagugutom ka sa kapangyarihan, Rochelle. Habang nagmamaneho ako pabalik sa hotel, tila nararamdaman ko ang pagbigat ng tensyon sa hangin. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ngunit bago ako makarating sa aking destinasyon, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa aking private line. Isang boses ng lalaki, malalim at puno ng banta. Madam E, alam ko kung ano ang balak mo sa pamilya De La Vega. Huwag mong isiping ikaw lang ang may hawak ng alas sa larong ito. Pinatay ang tawag bago pa ako makasagot. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino ang lalaking iyon? At gaano karami ang alam niya tungkol sa aking tunay na identidad? Ang gulwagan ay puno ng ingay ng mga kubyertos at mahinang musika. Ngunit ang tensyon sa aming lamesa ay sapat na upang patigilin ang paghinga ng sinumang nakikinig. Nakaupo si Rochelle sa tabi ni Enzo, nakasuot ng isang maputlang kulay na bestido na nagmumukha siyang masasakitin at mahina. Ang bawat pag-ubo niya ay tila pinag-isipan, isang sining ng panlilinlang na matagal na niyang ginagamit upang makuha ang gusto niya. Enzo, pasensya ka na. Hindi ko yata kayang tapusin ang dinner na ito. Pakiramdam ko ay bumabalik ang pananakit ng dibdib ko. Pabulong na sabi ni Rochelle. Sapat lang upang marinig ng mga taong nasa paligid namin sa charity gala. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ang perpektong imahe ng isang biktima. Mabilis siyang inalalayan ni Enzo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na dati ay para sa akin lamang. Huwag kang mag-alala, Rochelle. I'll take you to the hospital right now. Kahit magkano, gagastusin ko para gumaling ka. Pinanood ko sila ng may malamig na ngiti. Alam ko ang katotohanan. Ang sakit ni Rochelle ay kasing peke ng kanyang mga alahas. Ayon sa ulat ng aking investigador, ang kanyang mga pagbisita sa doktor ay mga appointment lamang para sa cosmetic procedures at hindi para sa anumang seryosong karamdaman. Ginagamit niya ang takot ni Enzo na mawala siya upang bumsan ang pitaka nito para sa kanyang luho. Hospital? That's a wonderful idea, Mr. De La Vega, singit ko, habang dahan-dahang ibinababa ang aking wine glass. In fact, since my foundation owns one of the leading cardiac research centers in Berlin, why don't we fly Mrs. De La Vega there tomorrow? I will personally oversee her treatment with the world's best specialists. Libre ang lahat bilang pasasalamat sa inyong pag-imbita sa akin. Nakita ko ang paninigas ng katawan ni Rochelle. Ang kanyang maputlang mukha ay lalong namutla, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa takot na mabesto. Ang pagpunta sa Germany ay nangangahulugan ng isang tunay na medical na pagsusuri na hindi niya kayang manipulahin. Oh, Madam E, nakakahiya naman. Masyadong malayo ang Germany. Baka hindi kayanin ng katawan ko ang flight. Mabilis na sagot ni Rochelle. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Don't worry, we have a private medical jet. It's like a flying hospital. Dugtong ko nang may matamis, ngunit nakakamatay na tono. And I insist. I hate to see such a precious woman suffering. Enzo, wouldn't you want the absolute best for your wife? Napatingin si Enzo sa akin, tila nahihikayat sa aking alok. She's right, Rochelle. This is a rare opportunity. Madam E is being very generous. Dito na nagsimula ang pag-atake ni Rochelle. Alam niyang malapit na siyang masukol, kaya ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang panggugulo. Bigla siyang tumayo, tila nawala ng balanse, at sadyang naitabig ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang bestido at sa lamesa, na lumikha ng isang malakas na tunog at nakakuha ng atensyon ng lahat ng panauhin. Bakit mo ba ako pinipilit, Madam E? Bakit parang gusto mo akong ilayo sa pamilya ko? Sigaw ni Rochelle. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Nagsimula siyang humagulgol. Ang mga balikat niya ay nayayanig. Enzo, nakikita mo ba? Pinapahiya niya ako. Pinapalabas niya na nagbubulaan ako. Ganyan ba kayong mga mayayaman? Kailangang tapakan ang mga mahihina para lang gumaan ang pakiramdam nyo? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng ilang lifestyle bloggers ay nakatutok na sa amin. Sa paningin ng publiko, si Madam E ay isang dominanteng babae na nanggigipit ng isang may sakit na asawa. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Hindi ako natinag, hindi ako nagtaas ng boses. Pinanood ko lang si Rochelle habang ginagawa niya ang kanyang pinakamagaling na pagganap bilang isang inaaping biktima. Ang katahimikan ko ay tila isang pader na hindi niya matibag ng kanyang mga sigaw. Nang mapansin niyang hindi ako sumasagot, lalong nagwala si Rochelle. Wala kang puso. Wala kang alam sa hirap na dinaranas ko. Dahan-dahan akong tumayo. Lumakad ako palapit sa kanya. Kinuha ang isang malinis na silk tissue mula sa aking maliit na bag. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa kanyang mga hiyaw. Inabot ko ang tissue sa kanya at habang ginagawa ko yon, bahagya akong yumuko para bumulong sa kanyang tenga. Sapat lang para sa kanya at hindi para sa mga mikropono. Ang galing mong umarte, Rochelle, pang best actress. Pero tandaan mo ito. Mali ang audience mo. Dahil ang script na sinusunod mo, ako ang sumulat niyan 20 taon na ang nakalilipas. I know exactly how your sickness works because I am the one who will prescribe your cure. At ang gamot na yon? Ito ay ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, pinalitan ng isang matinding takot na tila nakakita siya ng isang demonyo. Humarap ako sa mga tao at kay Enzo nang may isang malapad na ngiti. Pasensya na kayo, mukhang masyado lang emosyonal si Mrs. De La Vega dahil sa kanyang kalagayan. Enzo, iuwi mo na siya. Ang kalusugan ay hindi dapat pinaglalaruan. Iniwan ko silang dalawa na nakatayo doon. Si Enzo ay halatang nalilito sa biglang pagbabago ng mood ni Rochelle. Habang si Rochelle ay nanginginig na sa galit at kaba. Habang naglalakad ako palabas ng ballroom, naramdaman ko ang isang matinding kasiyahan. Ang makitang mabulabog ang kanilang mundo sa isang simpleng alok ng tulong ay ang pinakamagandang bahagi ng aking gabi. Ngunit ang kasiyahang iyon ay naputol ng tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa principal ng universidad ni Marcos. Madam Elena? Kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina ko ngayon din. May malaking problema. Isang seryosong alegasyon ang ibinatay laban sa anak ninyong si Marcus. Natagpuan ng mga kopya ng exam paper sa kanyang locker at siyang itinuturong suspect sa likod ng malawakang leaking ng test questions. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri.
Hindi ito basta-bastang aksidente. Alam ko kung kaninong kamay ang may gawa nito. Ang laro ay naging personal. Pumunta na tayo sa universidad, Paolo. Utos ko sa aking assistant habang mabilis na pumasok sa sasakyan. Sinubukan nilang hawakan ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa akin. Ngayon, sisiguraduhin kong malalaman nila kung anong mangyayari kapag ang isang ina ang kanilang kinalaban. Ang pasilyo ng unibersidad ay tila naging isang malamig na kuta. Ang bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Isang babala na ang bagyong pilit nilang ikinukulong ay nareto na. Sa loob ng opisina ng Dean, nakita ko si Marcos. Nakatayo siya ng tuwid. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Sa tapat niya, nakaupo si Enzo na tila isang hari sa kanyang trono, kasama ang Dean at ang Head of Security. Ang hitsura ni Enzo ay puno ng peking awa, ang uri ng tingin na ibinibigay ng isang mandaragit bago niya lapain ang kanyang huli. Madam Elena, salamat at dumating kayo. Bungad ng Dean, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng sitwasyon. Natagpuan ang mga kopya ng final examination sa loob ng locker ni Marcus. This is a level 4 offense. It means immediate expulsion and the stripping of all academic honors. Tiningnan ko si Marcus. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang isang sulyap niya sa akin ay sapat na. Mom, I didn't do it. Iyon ang mensaheng nabasa ko sa kanyang mga mata. At yun lang ang kailangan ko. Expulsion? That's a very harsh word, Dean. Sabi ko, habang dahan-dahang inilalapag ang aking mamahaling bag sa lamesa. Umupo ako sa tapat ni Enzo. Tinitigan ko siya ng diretsyo hanggang sa siyang unang umiwas ng tingin. It's not just harsh, Elena. It's necessary. We have to protect the integrity of this institution, sabat ni Enzo. Masyado mong pinilit ang anak mo na maging perpekto. Look what happened. He resorted to cheating just to meet your expectations. Bilang isang board member, hindi ko hahayaang madungisan ang pangalan ng unibersidad dahil sa isang dayuhan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang maling nota sa isang simponya. Integrity, Enzo? Isang salita na mukhang hindi mo alam ang kahulugan. Binuksan ni Paolo ang isang folder at inilapag ang ilang piraso ng papel sa harap ng Dean. Hindi ito mga kopya ng exam. Ito ay mga log ng system access at IP address traces. Dean, bago niyo ituloy ang pagpapatalsik sa anak ko, baka gusto niyong tignan ang forensic report na ito. Panimula ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. Ang digital signature ng email na nagpadala ng leaked file sa server ng universidad ay hindi galing sa computer ni Marcus. It originated from a VPN server, but my team traced it back to a physical location. Itinuro ko ang isang particular na linya sa report. Ang IP address ay nagmula sa De La Vega Group main office, particular na sa workstation ng isang naggangalang Benjo, ang personal driver at IT assistant ni Mr. De La Vega. Nanigas si Enzo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang kampanteng anyo ay biglang gumuho. Pinalitan ng isang matinding pagkagulat na mabilis niyang itinago sa ilalim ng galit. That's absurd. Baka na-hack ang system namin. My employees have no reason to do that. Sigaw ni Enzo. Really? No reason? O baka ang dahilan ay ang katotohanang ang anak mo ay nasa pang-12 pwesto lamang sa ranking. At ang tanging paraan para maging top isa siya ay ang tanggalin ang tunay na nakakuha ng pwestong yon. Si Marcus? Dugtong ko. Tumayo si Marcus. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at puno ng isang uri ng dangal na kailanman ay hindi matutumbasan ng pera. Mr. De La Vega, ang talino ay hindi ninanakaw. Ito ay pinaghihirapan. Ang karangalan ay hindi binibili. Ito ay pinatutunayan. Maaari niyong lagyan ng basura ang locker ko, pero hindi niyo kailanman madudungisan ang isipan ko. Sabi ni Marcos sa wikang Tagalog,
na tila bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Enzo. Tumingin ako sa Dean na ngayon ay pawis na pawis habang binabasa ang report. Dean, I suggest you conduct a full investigation on Benjo and the source of that IP address. Kung hindi, ang foundation ko ay magsasampa ng kaso laban sa universidad para sa defamation at gross negligence. And I will make sure this scandal reaches the International Academic Board by tomorrow morning. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Alam ng Dean na sa isang panig ay ang pera ni Enzo, ngunit sa kabilang panig ay ang kapangyarihan at reputasyon ni Madam E na kayang sumira sa buong universidad. Humarap ako kay Enzo, na ngayon ay nanginginig ang panga sa galit. Lumapit ako sa kanya. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Hindi lang ang parangal ang mawawala sa iyo, Enzo. Bulong ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng kamatayan. Pati ang kumpanyang itinayo mo sa dugo at luha ng ibang tao. Simula ngayong araw, bilangin mo na ang bawat segundong natitira sa iyong imperyo. Dahil sisiguraduhin kong sa gabi ng graduation, wala ka ng kahit isang sentimong matitira para ipagyabang. Kinuha ko ang aking bag at lumabas kami ni Marcos ng silid ng walang lingon-lingon. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa paligid. Are you okay, Marcus? Tanong ko habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. I'm fine, Mom. Actually, I feel sorry for them. They are so desperate. Sagot niya nang may matatag na ngiti. Sumakay kami sa sasakyan. Ngunit bago pa man maiatras ni Paolo ang sasakyan, isang itim na sobre ang iniabot ng isang gwardiya sa bintana ko. Pinapaabot po ng isang lalaki sa labas, Madam. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato naming dalawa ni Enzo noong araw ng aming kasal. Sa likod nito, may nakasulat na pulang tinta. Alam ko ang sikreto ng batang kasama mo. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, Elena. Handa ka na bang mawalang muli? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang nakaraan ay hindi lang basta bumabalik. Ito ay naniningil na. Ang gabi ng parangal ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw sa loob ng dambuhalang Coliseum. Ang bawat upuan ay puno ng mga taong may matataas na katungkulan, mga magulang na puno ng pagmamalaki, at mga estudyanteng handa nang yakapin ang kanilang kinabukasan. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon at masiglang musika, nararamdaman ko ang kuryente ng kaba na dumadaloy sa hangin. Mula sa aking kinatatayuan sa gilid ng entablado, tiningnan ko ang front row. Nandun si Enzo, nakasuot ng kanyang pinakamahal na designer suit. Ang kanyang dibdib ay busog, sa maling akala na ngayong gabi ay itatanyag ang kanyang anak bilang pinakamahusay. Sa tabi niya, si Rochelle ay tila isang reyna na nakaupo sa trono. Panakanakang nag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas, habang bumubulong kay Junior na mukhang balisa at hindi mapakali. Are you ready, madam? Bulong ni Paolo sa aking tabi. Hawak niya ang remote control na nakakonekta sa main server ng dambuhalang LED screen sa likod ng stage. Hihintayin ko ang tamang sandali, Paolo. Gusto kong lasapin nila ang tamang timpla ng kanilang tagumpay bago ko ito gawing abo. Sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa loob ng Coliseum. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat pangalang tinatawag ay sinusundan ng malakas na palakpakan. Ngunit nang dumating ang sandali para sa guest of honor, ang buong paligid ay biglang tumahimik. Lumakad ako patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng aking sapatos sa kahoy na floor ay tila isang mabagal na pintig ng puso. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Tinitigan ko ang madla at dahan-dahang itinuon ang aking paningin kay Enzo. Ngayong gabi, pinagdiriwang natin ang tagumpay. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Ito ba ay ang bilang ng mga medalya na nakasabit sa iyong leeg? O ang halaga ng tseke na ibinayad para makuha ang mga ito?
Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Enzo. Ang kanyang ngiti ay unti-unti naging isang matigas na linya. May mga tao na naniniwala na ang karangalan ay parang ginto na nabibili sa palengke, na ang kinabukasan ng isang bata ay maaring itayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pandaraya. Patuloy ko. Ang bawat salita ko ay tila isang hampas ng latigo sa katahimikan. Sinasabi nila na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Ngunit sa mundo ng katarungan, ang katotohanan ang pinakamalapot sa lahat. Dito ko itinuon ang aking mga mata ng diretso kay Enzo. Katarungan. Pinigkas ko ang salitang iyon ng may matinding diin. Sa sandaling iyon, ang aming mga mata ay nagtagpo. Nakita ko ang isang kidlat ng takot sa kanyang mga mata. Ang pagkilala na ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang basta isang bilyonaryong donor. Tumayo ang Master of Ceremonies at nagsalita. And now, for the highest honor of the night, the Global Excellence Award. This award is given to the student who achieved the highest score in the history of this institution. Let us look at the screen for the final result. Humarap si Rochelle sa screen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Si Junior naman ay napayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inasahan nila na ang pangalang Enzo de la Vega Jr. ang lalabas sa malalaking letra. Ngunit sa halip na pangalan, isang dokumento ang biglang lumitaw. Ang orihinal na transcript of records ni Junior bago ito nirebisa ng Dean. Ang mga pulang marka ng bagsak na grado ay tila mga sugat na bumulaga sa lahat. Narinig ko ang mahinang singhap ng madla. Ang bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Ano yan? Bakit ganyan ang grado niya? Rinig kong sigaw ng isang magulang sa likuran. Nakita ko ang mabilis na pagpula ng mukha ni Enzo. Tumayo siya, susubukan sanang sumigaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang screen ay muling nagbago. Isang video ang lumabas. Ang tagpo sa opisina ng Dean kung saan iniaabot ni Enzo ang bag ng pera. Ang boses ni Enzo ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong Coliseum. Gawin mong top 1 ang anak ko, kahit magkano. Si Rochelle ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Isang huling slide ang lumitaw. Ito ay hindi tungkol sa grado. Ito ay isang DNA lab report na may malaking tatak na Probability of Paternity, 0%. Ang katahimikan sa Coliseum ay naging kasing lalim ng isang libingan bago ito sumabog sa isang matinding kaguluhan. Tumingin ako kay Rochelle at doon ko nakita ang kanyang paghustisya. Nakatitig siya sa screen, hindi sa video ng suhol, kundi sa isang maliit na larawan sa sulok ng screen na kasama sa report. Isang larawan niya at ng kanyang driver na si Benjo sa loob ng isang hotel. Napalingon si Enzo kay Rochelle. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa galit at pagkabigla. Ang kanyang imperyo, ang kanyang dangal, at ang kanyang pamilya ay gumuho sa harap ng libo-libong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Elena, bulong ni Enzo. Sapat lang para marinig ko habang nakatayo pa rin ako sa entablado. Ngumiti ako sa kanya. Ang pinakamatamis at pinakamalamig ng ngiting ibinigay ko sa buong buhay ko. Ang huling halakak, Enzo. Bulong ko sa aking isip. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, ang lahat ng ilaw sa Coliseum ay biglang namatay. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig sa likod ng entablado, kasunod ng isang pamilyar at nakakatakot na boses sa speaker system. Hindi pa tayo tapos, Elena. Ang katotohanan ay may mas malalim pang sugat. Sa gitna ng kadiliman, ang Coliseum na kanina lang ay puno ng hiyaw ng tagumpay ay naging isang malaking hukay ng kaguluhan. Narinig ko ang mabilis na paghinga ng mga tao sa paligid, ang kalansing ng mga nabasag na baso, at ang marahas na bulungan na tila mga bubuyog sa loob ng isang saradong silid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa gitna ng entablado. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan. Isang ritmo ng katarungan na hindi matitinag ng kahit anong banta. Muling umalingaw ang boses sa speaker, malalim at puno ng pagkasuklam. Akala mo ba ay ikaw ang may hawak ng dulo ng kadena, Elena? Akala mo ba ay sapat na ang ipahiya si Enzo? Hindi mo alam kung anong uri ng halimaw ang ginising mo. Biglang bumukas ang isang spotlight, ngunit hindi ito nakatutok sa akin. Nakatutok ito sa gilid ng stage kung saan nakatayo si Benjo, ang driver ni Rochelle, hawak ang isang tablet na nakakonekta sa emergency broadcast system. Sa likod niya, ang mga security guard na binayaran ni Enzo ay tila mga estatwang walang kibo. Benjo, anong ginagawa mo? Sigaw ni Rochelle mula sa baba. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pakot. Tiningnan siya ni Benjo na may halong pandidiri. Tumahimik ka, Rochelle. Tapos na ang papel mo. Kinamit mo ako para lokohin ang bilyonaryong ito, pero nakalimutan mong ako ang humahawak ng lahat ng dominyo. Humarap si Benjo sa madla, at pagkatapos ay kay Enzo na ngayon, ay tila isang basang sisiw sa kanyang upuan. Mr. De La Vega, gusto mo malaman ang katotohanan? Narito ang tunay na DNA report na kinatatakutan ng asawa mo. Isang bagong dokumento ang lumitaw sa screen. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol kay Junior. Ito ay tungkol kay Marcos. Ang mga letra ay malalaki at malinaw. Probability of paternity. 70%, 70%. Enzo De La Vega is the biological father of Marcos De La Vega. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong Coliseum. Ang bawat mata ay lumipat mula sa screen patungo kay Marcos, at pagkatapos ay kay Enzo. Nakita ko ang dahan-dahang pagtayo ni Enzo. Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at dulo ay isang matinding pagsisisi na tila sumaksak sa kanyang kaluluwa. Marcos? Ang anak ko? Bulong ni Enzo. Ang kanyang boses ay basag, tila isang tuyong dahon na nadurog. Tumingin siya kay Marcos, ang batang sinubukan niyang ipatapon at sirain ang dangal kanina lamang. Elena, bakit? Bakit mo itinago sa akin? Lumakad ako palapit sa gilid ng entablado. Tinitigan ko si Enzo nang may matinding lamig. Itago? Hindi ko itinago ang anak ko, Enzo. Pinalayas mo kami. Tinawag mo akong tuyot na lupa. Sinabi mong wala akong silbi dahil hindi kita mabigyan ng tagapagmana. Ang katotohanan ay nasa harap mo na noon pa. Pero mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingang binili mo. Elena, please. I didn't know. Pagsusumamo ni Enzo, susubukan niya sanang lumapit sa entablado. Ngunit, hinarangan siya ni Marcos. Tumingin si Marcos sa lalaking dapat ay kanyang ama. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang galit. Tanging isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Huwag kang lumapit, Mr. De La Vega. Ang dugo mo ay maaring dumadaloy sa mga ugat ko, pero ang dangal ko ay galing sa aking ina. At ang dangal na iyon ay hinding-hindi mo mabibili, kahit ibigay mo pa ang lahat ng kayamanan mo. Sa gitna ng emosyonal na paghaharap na ito, muling nagsalita si Benjo. Ang drama niyo ay nakakasuka. Elena, akala mo ba ay mananalo ka? Ngayong gabi, hindi lang ang reputasyon ni Enzo ang guguho. Kasama ka sa babagsak. Mabilis na pinindot ni Benjo ang isang button sa tablet. Lahat ng offshore accounts na ginamit mo para i-liquidate ang shares ni Enzo? Na-trace ko na ang mga iyon. Ang ginawa mo ay financial sabotage. At ang mga pulis ay papunta na rito para arestuhin ka. Ngumiti ako. Isang ngiting tahimik at puno ng karunungan. Benjo, sa tingin mo ba ay hindi ko alam na ikaw ang nagmamanipula ng system ni Enzo?
Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa ugnayan niyo ni Rochelle? Itinaas ko ang aking kamay. Isang hudyat para kay Paolo. Sa isang sandali, ang screen ay muling nagbago. Hindi ito dokumento, kundi isang live feed mula sa labas ng Coliseum. Ang mga pulis ay naroon na, ngunit hindi sila para sa akin. Pinasok nila ang control booth kung nasaan si Benjo. Benjo, ang mga account na sinasagi mo ay mga trap accounts na ginawa ko para mahuli ang taong nagmamanipula ng pondo ng De La Vega Group. At ang taong iyon ay ikaw. Paliwanag ko ng may kalmado. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya ni Enzo, kasama ang pakikipagsabuatan mo kay Rochelle para pekein ang DNA ni Junior, ay naisumite ko na sa National Bureau of Investigation 3 oras na ang nakakalipas. Nakita namin sa screen ang pagpasok niyang mga otoridad sa booth. Ang gulat sa mukha ni Benjo ay hindi mapapantayan. Sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis siyang nadakip at napusasan. Humarap ako muli kay Enzo at Rochelle. Si Rochelle ay nakaluhod na sa sahig, humihingi ng tawad sa gitna ng kanyang paghagulgol, habang si Enzo ay nakatayo pa rin, tila isang anino ng dating niyang sarili. Ang kanyang kumpanya ay bankrupt na. Ang kanyang pamilya ay isang malaking kasinungalingan. At ang kanyang kaisa-isang tunay na anak ay tinitingnan siya bilang isang estrangero. Tapos nang palabas, Enzo, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat ng 20 taon ng pagtitiis. Nakuha mo na ang legacy na hinahangad mo, isang legacy ng abo at kahihiyan. Bumaba ako ng entablado kasama si Marcos. Habang naglalakad kami palabas, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi, nagbibigay ng daan sa tunay na reyna ng gabing iyon. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang kanilang pagbagsak para malaman na nakuha ko na ang aking hustisya. Ngunit pagdating namin sa pintuan, isang mabilis na anino ang humarang sa amin. Si Junior. Hawak niya ang isang matulis na piraso ng basag na bote. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Sinira mo ang buhay ko! Wala na akong lahat! Sigaw niya, at mabilis na sumugod sa direksyon ko. Ang mabilis na pag-ugom ng mga yabag ni Junior ay bumasag sa panandaliang katahimikan ng lobby. Hawak niya ang matulis na piraso ng bote, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Sa kanyang paningin, ako ang halimaw na kumuha ng lahat ng luho at pangalang kanyang kinalakihan. Junior, wag! Sigaw ni Rochelle mula sa malayo, ngunit huli na. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tinitigan ko ang papalapit na bata ng may matinding lamig. Sa tabi ko, naramdaman ko ang mabilis na pagharang ni Marcos sa aking harapan. Ang kanyang mga braso ay handang sumalag, ngunit dahan-dahan ko siyang hinawakan sa balikat at iginiit na tumabi. Eksaktong ilang pulgada bago tumama ang matulis na bote sa akin, hinarangan siya ng aking mga security personnel. Mabilis nilang nadakip ang kanyang mga kamay at idiniin siya sa malamig na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng piraso ng bote sa marmol ay tila isang huling hudyat ng kanilang pagkatalo. Pakawalan niyo ako. Magnanakaw ka, Elena. Amin ang lahat ng yan. Hiyaw ni Junior habang nagpupumiglas sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha, isang imahe ng isang prinsiping nawalan ng kaharian. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan akong lumuhod para mapantayan ang kanyang paningin. Hindi galit ang nararamdaman ko, kundi isang malalim na awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi ako ang nagnakaw sa inyo, Junior. Panimula ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may otoridad na nagpatahimik sa kanyang paghiyaw. Ang kasakiman ng iyong ina at ang kapalaluan ng iyong ama ang dinala mo sa iyong mga balikat. Pinalaki ka nila sa isang mundong gawa sa kasinungalingan. At ngayong gabi, ang mundong iyon ay natunaw na. Huwag mo akong sisihin sa mga aninong, ikaw rin ang bumuo. Elena, please. Anak ko yan. Dumating si Rochelle, gumagapang sa sahig, ang kanyang maranyang bestido ay punit-punit na at puno ng alikabok.
Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng aking suit, ngunit mabilis akong humakbang paatras. Anak mo siya, Rochelle, pero ginawa mo siyang sandata para sa iyong sariling ambisyon. Ngayon, harapin niyo ang resulta ng inyong mga desisyon, sabi ko nang walang bahid ng emosyon. Lumingon ako kay Enzo na kanina pa nakatayo sa isang sulok, tila isang rebulto ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marcos, ang anak na matagal niyang hinangad, na ngayon ay nasa harap niya, ngunit kailanman ay hindi na niya maaabot. Marcos, son, pag-usapan natin ito. I can make it up to you. I still have some connections. My blood flows in you. Pagsusumamo ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperasyon ng isang taong nawala ng lahat. Tumingin si Marcos kay Enzo. Ang kanyang muka ay walang galit, tanging isang malamig na distansya na tila isang pader na bakal. Blood is just a biological fact, Mr. De La Vega. But honor is a choice. You chose to abandon us when we had nothing. You chose to cheat and lie to keep your status. My mother chose to fight, to work, and to raise me with truth. If you want to see your legacy, look at that boy on the floor. He is the mirror of your greed. I am the result of my mother's strength. Huwag mong sabihing anak mo ako. Dahil ang isang amang katulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pangalang iyon. Ang bawat salita ni Marcos ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Enzo. Ito ang huling baraha. Ang kabuuang pagtatakwil ng kaisa-isang tunay na tagapagmana na hinahangad ni Enzo. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Enzo. Ang kanyang imperyo ay gumuho na. Ang kanyang reputasyon ay tapos na. At ngayon, ang kanyang huling pag-asa ay tuluyan ng namatay. Dumating ang mga awtoridad at dahan-dahang inalalayan si Junior at Rochelle patungo sa mga sasakyan ng pulis. Si Enzo naman ay naiwan doon, man-isa sa gitna ng malawak na lobby, habang ang mga flash ng kamera ng mga media sa labas ay tila mga kidlat na nagbabadya ng kanyang tuluyang paglubog. Humarap ako kay Marcos at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay ang nag-iisang katotohanang mahalaga sa akin. Let's go, Marcos. Tapos na ang oras natin dito, sabi ko. Lumakad kami palabas ng Coliseum. Habang binabaybay namin ang daan, patungo sa aming sasakyan, naramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Bago ako sumakay, tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng maglaho dahil sa paparating na liwanag ng bukang liwayway. Attorney Santos, tawag ko sa aking telepono habang nasa loob na kami ng sasakyan. Proceed with the final acquisition of the De La Vega assets. Convert everything into the educational foundation. I want every single centavo of that company to go to children who actually want to learn and succeed honestly. Walang ititira para sa kanila. Copy, Madam Elena. And what about the deportation case for Rochelle's accomplices? Let the law handle them. My hands are clean, and I want to keep them that way. Sagot ko bago ko ipinikit ang aking mga mata. Ang huling baraha ay nailapag na. Wala ng Enzo, wala ng Rochelle, wala ng takot. Ang tanging natitira ay kami ni Marcos at ang bukas na kami mismo ang sumulap. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng aking opisina ay tila may dalang bagong uri ng kalinisan. Hindi na ito ang mainit at nakakapagpabigat na liwanag ng Maynila na nagpapaalala sa akin ng mga sikretong kailangang itago. Ito ay liwanag ng pagtatapos. Ang paglilinis sa mga abo ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Nasa harap ko si Attorney Santos. Seryoso ang mukha, habang inilalatag ang mga huling dokumento ng liquidation. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang pako sa kabaong ng De La Vega Group. Madam Elena, tapos na ang lahat. Ang lahat ng real estate properties ni Enzo, kabilang ang mansyon sa inyong lupain, ay naisali na sa Global Excellence Foundation.
Ang mga share sa stock market ay naibenta na rin at ang pondo ay diretsyo na sa scholarship program para sa mga batang kapuspalad. Ulat ni Attorney Santos. Tumango ako ng dahan-dahan. At ang mansyon? Ano ang balita? Nagsimumal na ang renovation kahapon. Gaya ng inyong bilin, gagawin itong The Elena Center, isang shelter at training facility para sa mga inabusong kababaihan at mga inang pinalayas sa kanilang mga tahanan. Ang silid na dati ay study room ni Enzo ay gagawing library. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lugar na naging saksi sa aking pagluha ay magiging kanlungan na ngayon ng mga taong naghahanap ng pag-asa. Iyon ang pinakamagandang uri ng paghihiganti. Ang gawin mong bulaklak ang bawat tinik na itinanim nila sa iyong puso. Kamusta naman si Rochelle? Tanong ko. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil gusto kong masigurong maayos ang pagdaloy ng katarungan. Nasa loob pa rin siya ng detention center, madam. Dahil sa dami ng ebidensya ng financial fraud at forgery, hindi siya pinayagang magpiyansa. Balita ko ay itinanggi na rin siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa high society. Si Benjo naman ay nag-execute ng affidavit laban sa kanya para mabawasan ang sarili niyang kulungan. Nagtuturuan silang dalawa ngayon. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking loob. Si Rochelle, na dating hindi makaalis ng bahay ng walang mamahaling alahas, ay kailangang masanay ngayon sa malamig na rehas at semento. Ang kanyang kagandahan, na ginamit niya para manira ng pamilya, ay wala ng silbi sa loob ng kulungan. At si Junior, dito ay bahaging natigilan si Attorney Santos. Iyon ang nakakagulat, madam. Ibinigay namin sa kanya ang scholarship grant para sa vocational school na inutos niyo. Nung una ay nagwala siya, pero nang ma-realize niyang wala na siyang ibang mapupuntahan dahil maging si Enzo ay hindi na siya matulungan, tinanggap niya ito. Kasalukuyan siyang nag-aaral ng automotive mechanics. Malayo sa Ferrari na hinihini niya noon. Pero mukhang doon siya matututo ng tunay na halaga ng pagtatrabaho. Iyon ang aking golden moment. Ang mapagtanto na sa kabila ng lahat, hindi ko hinayaang maging kasing sama nila ang aking puso. Binigyan ko ang bata ng pagkakataong itama ang landas na binaluktot ng kanyang mga magulang. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpakita ng awa sa gitna ng tagumpay. Madam, may isang tao po sa labas. Kanina pa po naghihintay. Sabi ni Paolo na pumasok sa silid. Si Enzo po. Gusto niya lang daw kayong makausap ng kahit 5 minuto bago siya umalis ng bansa. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakita ko sa ibaba, malapit sa gate, ang isang lalaking tila kinuha na ng panahon ang lahat ng ningning. Si Enzo. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Wala na ang kanyang mga bodyguards. Nakatayo siya doon, nakayuko. Hawak ang isang maliit na bag. Ang parehong hitsura ko noong pinalayas niya ako 20 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa kanya, Paolo, na wala na kaming dapat pag-usapan. Sabi ko nang hindi lumilingon. Lahat ng kailangan niyang malaman ay nasa mga dokumentong pinirmahan niya. Ang tanging utang ko sa kanya ay ang sakit na nagpatibay sa akin at bayad na yon sa sandaling pinalayas ko siya sa aking lupain. Pero madam, sinasabi niya na gusto niya lang daw humingi ng tawad kay Marcos. Ang patawad ay hindi hinihini sa isang sandali ng pangangailangan, Paolo. Ito ay pinatutunayan sa mahabang panahon ng pagbabago. Kung gusto niyang mapatawad ni Marcos, hayaan mong mabuhay siya ng marangal sa kung anong meron siya ngayon. Hayaan mong maranasan niya ang mabuhay ng walang pangalan ni Enzo de la Vega. Pinanood ko ang pag-alis ni Enzo. Lumakad siya palayo sa gusali, unti-unting nilalamon ng karamihan ng mga tao sa kalsada. Hindi ko naramdaman ang saya, pero naramdaman ko ang kalayaan. Ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa nakaraan ay tuluyan ng naputol. Pumasok si Marcos sa aking opisina. May dalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, puno ng mga pangarap para sa bagong foundation. Mom, are you okay?
Tanong niya habang iniaabot sa akin ang kape. I'm more than okay, Marcus. I'm finally at peace, sagot ko. Tumingin ako sa paligid ng aking opisina. Ang mga abo ay nalinis na. Ang lupa ay hindi natuyo. Ngayon, handa na itong tamnan ng mga bagong pangarap na hindi na kailanman mabubulok ng kasinungalingan. Ang lamig ng gabi sa Berlin ay tila isang yakap ng purong kristal, malamig, malinaw, at nagbibigay ng kakaibang talas sa aking pakiramdam. Nakatayo ako sa balkonahe ng Berlin Philharmonie. Suot ang isang kulay abo na terno na gawa sa pinong lana. Sa labas, ang mga dahan-dahang bumabagsak na snowflakes ay tila mga mumunting bituin na sumasayaw sa ilalim ng mga streetlight. Pagkaraan ng 20 taon, bumalik ako sa lungsod na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Hindi bilang isang babaeng sugatan, kundi bilang isang reynang nagwagi sa sarili niyang laban. Mom, they are calling for the Woman of the Year awardee. It's time. Ang boses ni Marcus ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Humarap ako sa aking anak. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi matatagpuan sa mga taong nagnanahaw ng dangal. Hawak niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. You look stunning, Elena. Hindi lang bilang isang lider, kundi bilang aking ina, sabi niya nang may halong pagmamalaki. Salamat, Marcus. Tayo na, sagot ko, habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa loob ng Grand Hall. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay tila isang paglalakbay sa bawat alaala. Naalala ko ang gabi ng aking pag-alis sa Maynila, ang bigat ng pregnancy test sa aking bulsa, at ang lamig ng bawat gabing nagtatrabaho ako habang hinihintay ang iyong pagsilang. Ngunit ang bawat hapdi ay naging bakal na nagpatibay sa aking pundasyon. Nang tumayo ako sa gitna ng entablado, ang masigabong palakpakan ng mga bilyonaryo, diplomat, at mga lider ng mundo ay tila isang simponya ng katarungan. Tinitigan ko ang madla. Sa isang sulok ng aking isipan, naisip ko si Enzo at Rochelle. Nabalitaan ko kamakailan na si Enzo ay nagtatrabaho na bilang isang kargador sa isang maliit na pier sa probinsya, habang si Rochelle ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na nakaraan, mga aninong tuluyan ng nilamon ng kanilang sariling kadiliman. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin. Panimula ko sa aking speech, ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may otoridad at damdamin sa buong bulwagan. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi. Para sa bawat inang itinapon dahil sa kawalan ng yaman o kakayahan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong napabagsak, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong naitindig mula sa abo. Humarap ako kay Marcus na nakaupo sa unang row. Ang aking anak ang aking pinakadakilang tagumpay. Siya ang patunay na ang tuyot na lupa ay kayang magbunga ng pinakamagandang bulaklak kapag inalagaan ng katotohanan at pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad kami palabas ng gusali, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Isang lalaking matikas ang naghihintay sa tapat ng aming sasakyan, may hawak na isang pumpon ng puting rosas. Siya si Dr. Klaus, ang taong nakasama ko sa pagbuo ng aking foundation at ang taong matiyagang naghihintay sa aking puso sa loob ng maraming taon. Congratulations, Elena. You deserve the world, sabi niya sa isang malalim at mapagmahal na boses. Mumiti ako sa kanya. Isang tunay at malayang ngiti. Salamat, Klaus. Handa na akong mamuhay sa mundo. Hindi na para lumaban, kundi para magmahal. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang binagtas ang mga kalsada ng Berlin. Pinanood ko ang paglipas ng mga gusali, ang pagliwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw. Ang gabi ay natapos na. Ang lahat ng luha ay natuyo na. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Dati,
wala akong tinig. Ngayon, ang mundo ang nakikinig sa akin. At sa bawat tibok ng aking puso, alam kong nakuha ko na ang pinakamatamis na huling halahak. Isang buhay na marangal, malaya, at punong-puno ng pag-ibig na kailanman ay hindi na mananakaw ng kahit sino. Nakaupo ako sa isang bench sa gitna ng Tiergarten Park sa Berlin, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga dahon ng autumn. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa aking kandungan ay ang isang album ng mga retrato. Ang timeline ng aking buhay na dati ay tila isang magulo at madilim na nobela. Ngunit ngayon ay isa ng obra maestra ng katatagan. Marami ang nagtatanong sa akin, lalo na ang mga kababayhang lumalapit sa aking foundation. Elena, napatawad mo na ba sila? Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin na walang halong pait. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo o hindi. Ang pagpapatawad na natagpuan ko ay hindi ang pagbabalik ng tiwala sa mga taong sumira nito. Ito ay ang pagpapatawad sa aking sarili. Sa batang Elena na nanatili sa isang toxic na relasyon, babel akala niya ay wala siyang halaga. Pinatawad ko ang aking sarili sa bawat luhang inaksyaya ko para sa isang lalaking hindi marunong rumespeto sa dangal ng isang asawa. Para kay Enzo at Rochelle, wala na silang puwang sa aking galit. Ang galit ay isang uri ng ugnayan, at pinili ko ng putulin ang lahat ng ugnayan sa kanila. Sila ay naging mga estrangero na lamang sa aking alaala, mga multong hindi na kayang manakot. Natagpuan ko na ang aking kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang nanggagaling sa katahimikan ng paligid, kundi ang kapayapaang nanggagaling sa kaalamang ginawa ko ang lahat para sa aking anak. At nagtagumpay ako nang hindi nadudungisan ang aking prinsipyo. Ang bawat gabi ko ngayon ay hindi na binubuo ng mga tanong na, bakit ako? Kundi ng mga pasasalamat na, salamat dahil ako. Nakita ko si Marcos na papalapit sa akin. May dalang isang maliit na sobre. Lumiti siya. Ang parehong ngiting nagbigay sa akin ng lakas sa loob ng 20 taon. Ma'am, may balita mula sa Pilipinas, sabi niya habang umuupo sa tabi ko. Nakausap ni Attorney Santos ang warden. Si Rochelle ay nagsisilbi na ng kanyang sentensya ng tahimik. At si Enzo, nakita siya ng isa nating scholar na nagtatrabaho sa pier ng Batangas. Sabi nila, matanda na siyang tignan at hindi na nakikihalubilo sa iba. Si Junior naman ay nakapasa na sa kanyang certification bilang lead mechanic. Tumango ako. Iyon ang saktong timpla ng karma. Hindi kailangang mamatay ang kalaban para masabing tapos na ang laban. Sapat na ang makita silang namumuhay sa realidad na sila rin ang bumuo. Isang buhay na walang shortcut, walang pandaraya, at walang luho na galing sa nakaw. Tumingin ako sa isang retrato namin ni Marcos sa harap ng Brandenburg Gate na kinuha nitong nakaraang linggo. Doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral na gusto kong iwan sa mundong ito. Ang bawat babae ay parang isang lupain. Maari kaming tawaging tuyot ng mga taong hindi marunong magbungkal, pero sa ilalim ng bawat bitak ng aming puso ay may nakatagong batis ng lakas. Ang kailangan lang namin ay ang sarili naming determinasyon para magbunga. Huwag mong hayaang ang definisyon ng ibang tao ang maging hangganan ng iyong halaga. Ang iyong tagumpay ang pinakamataas na uri ng hustisya, at ang iyong kaligayahan ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong ninais kang makitang luhaan. Handa ka na ba para sa dinner natin kasama si Klaus? Tanong ni Marcos habang inaalalayan akong tumayo. Handang-handa na, Marcos. Sagot ko nang may kasamang matatag na tinig. Habang naglalakad kami palayo sa parke, iniwan ko ang mga anino ng nakaraan sa ilalim ng mga punong naglalagas ng dahon. Ang taglamig ay paparating na, pero hindi na ako nanginginig. Dahil alam ko, pagkatapos ng bawat gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Maliwanag, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Ang aking nobela ay tapos na.
at ang aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.